bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. So, natin ang tumawag at ng Diyos, tuloy sa Panginoon. Muli, kami sa magbubulay-bulay ang mga salita. Kaya mo sa amin ang iyong kalooban sa pamagitan ng banal na kasulatan. Ituro mo sa amin ang iyong mga panukala at kalooban tungkol sa mga haharaping panahon ayon sa iyong itinakda na siyang magaganap at mangyayari na ito ay pinahayag mo sa pamagitan ng iyong mga propeta at ng iyong mga apostol upang aming mabasa at magawa namin ang mga narapat na pamaraan tungkol sa aming pagsunod sa pananampalataya at pagsunod namin sa iyong mga salita. Salamat po sa biyayang ito na iyong napahayag sa amin at patuloy kang manahan sa bawat isa. Palakasin mo ang pananampalataya at ibahin mo ang aming katapatan. At sa lahat ng ito, kami o Diyos ay magsipagtagumpay ng ikaw Panginoon ng iyong mga salita ay magliliwanag sa aming mga puso at kaunawaan. Salamat po sa iyong pangunguna mo at sa iyong Santong Espiritu na patuloy na gumagabay at sa amin, Panginoon, ay nagmamanifest na namin. Salamat at purihin ka sa iyong ilang Panginoon Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Binasa natin sa 2 Peter chapter 3 verse 13. Amen. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Amen. Yan, may pangako ang Diyos. Ang pangako niyang ito, tayo ay magmamana ng lupa. Amen? Tama ba? Mapalad ang maamo at magmamana sila ng lupa. Meron din sa Psalms, amen, na ang maamo ay patitirahin niya sa lupa o pagmamanangin niya ng lupain. Hindi lang lupa, lupain. Kaya sabi rin niya, ang maamo ay sa Panaya chapter 2 verse 3, tingnan natin. Ayan. Hanapin ninyo ang Panginoon, ninyong lahat na maamo sa lupa. Ayan, talagang magpangaamo tayo, ha? Na nagsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Okay, gumagawa ng kahatulan ng Diyos. Hanapin ninyo ang katuwiran. Okay. Kaya matuwid. Kaya mahalaga rin malaman mo ang kahatulan ng Diyos. Kaya talagang magpapakadalubhasa tayo sa Biblia. Amen? Alamin natin kung ano ang kahatulan ng Diyos. Para sa panahon na darating, amen, magkakaroon ng, siyempre may mga bata, magkakaroon sila ng pag-aaway. Sino ang kakampihan mo? Siyempre yung anak mo, di ba? Alam mo ba ang kahatulan ng Diyos patungkol sa mga bagay na ito? Amen? O, magkapit bahay, nagkaroon ng problema. Ano ang magiging kahatulan ng Diyos sa kanila? Amen? Ano ang magiging kahatulan ng Diyos? Nasa pamagitan mo, may execute mo ng tama kung ano ang hatol ng Diyos. Amen? Magpakadalubasan tayo sa Biblia. Marami kasing mga nag-a-arise na suliranin na kung Biblia ang pagtutuunan natin ay magiging maayos. Amen? Kung Biblia ang ating magiging katuwiran, magiging maayos ang lahat. O magiging sa katuwiran, hanapin ninyo ang katuwiran ng Diyos.
Dahil minsan ang katuwiran ng tao ay hindi ayon sa katuwiran ng tao, ng Diyos. Kaya nga, my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways. Hindi tayo sasalig sa katuwiran ng tao, kundi sa katuwiran ng Diyos. Pero ang hahatol sa atin minsan, ang nagdadirect sa atin minsan, o ang namamagitan sa atin, ay tao rin. Hindi tayo maniwala sa Kanya. Alamin mo kung ang katuwiran ba na ini-execute niya ay katuwiran mula sa banal na kasulatan. Amen? Tao man yan, pero kung ang Kanyang dinadala sa atin ay katuwiran ng Diyos, siya dapat masunod. Hindi yung tao, kundi yung katuwiran ng Diyos. Amen? Sa lahat ng ito, katuwiran ng Diyos ang magaganap, katuwiran ng Diyos ang mahayag. Amen? Dahil masanay na kayo. Kasalita ng Diyos lahat, katuwiran ng Diyos, kahatulan ng Diyos, salita ng Diyos, batas ng Diyos, pamunuan ng Diyos, governance of God, governance of Christ. Bakit? Papunta tayo to the world of theocracy. Amen? Papunta tayo sa pamunuan na ang Diyos ang siyang magiging tagapaghatol. Siya ang mag-execute ng batas. Amen? Siya ang magpapahayag ng kanyang mga salita. Theocracy. Governance of God. Amen? Na utos ng Diyos, batas ng Diyos, salita ng Diyos, siyang iiral at siyang dapat masunod. Kaya magpakabiyasa na tayo sa words of God. Amen? Kasama na to, magpakaamo. Amen? Maging maamo. Kaya ang masungit, ang mataray, ang suplado, at yun ang bawal. Bawal. Doon talagang masasanay ka. Kung puro ka reklamo, pagdating ng panahon, nasanay ka na gano'n ang sitwasyon, ay makakasanayan mo rin. Oo? Magsasawa ka magreklamo. Mawawala na lahat ng reklamo mo. Yung pamumuhay mo, gano'n na lamang. Tanggapin mo na lang. Gano'n na lang tayo. Gano'n na lang. Pero ang batas ng Diyos, ang salita ng Diyos, pag siyang pinanghawakan natin, dadalhin niya tayo sa tagumpay. Amen. Dadalhin niya tayo sa paglago. Amen. Dadalhin niya tayo sa magandang bunga at mabuting bunga. Amen. Doon tayo dadalhin ng Diyos. Doon tayo dadalhin ng Panginoon. Tingnan nyo, kung ang Israel nanatili lamang silang nanatili silang masunurin sa Diyos, hindi matigas ang ulo, hindi nakikisalamuha sa ibang bansa, napakagandang bansa ang Israel. Magiging matatag na bansa na hindi dahas ang ipairalin. Kasi Diyos ang gaganti para sa kanila. At yun ang ipinapangako ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi kayo ang gaganti. Hindi. Sa panahon na mahayag ang governance of God sa bayan, sa kanyang bayan, hindi tayo gagawa ng anumang kasangkapang pangdigma. Hindi. Nakasulat yan. Sa panahon na yun, sabi niya, ang mga bakal na ginamit pang digma ay gagawing asarol, gagawing pang sudsud. Yan ang gagawin natin. Yun ang mangyayari. Hindi pang digma ang ating magiging ipoproduce. Kasi nga, kung may laban sa inyo, sino ang kanyang kalaban? Ang Diyos. Ano ang kanyang gagawin? Hindi niya hayaan ang kanyang lingkod ay mapahamak. Hindi niya hayaan ng kanyang lingkod ay kutsain ng sino man. Subukan nilang kutsain tayo sa panahon na yan. Kung hindi mamulaklak ang labi nila. Kung anong bulaklak ang mangyayari. Nangyayari na yan. Subukan ninyo. Magsalita kayo ng hindi maganda sa pinahiran ng Diyos. Subok na yan. Subok na yan. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga pangungutya kung tanin naman.
lingkod ng Diyos ang kinutya ninyo, hindi magiging magandang resulta. Amen. Hindi hayaan ng Diyos ang kanyang lingkod ay mapahamak. Hindi hayaan ng Diyos ang kanyang lingkod ay mga pahiya. Amen. Kaya kung ipamumuhay natin ang kanyang salita at sa panahon na yon tayo ay paghaharian ng Panginoon, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Amen. Kaya nga, hindi natin kailangan ng bodyguard sa mga panahon na yon. Ngayon, mga presidente, mga kilalang tao, mga mayaman na tao, kailangan nila yan. Hindi sila safe. Kailangan nila ipagtanggol sa sarili nila. Kailangan nila magbayad para sila ay protektahan ng mga tao. Pero sa panahon ng theocracy na tayo, ha? Iba na ang pinag-aaralan natin. Amen? Pamunuan na ng Diyos. Hindi, ang itinataas na natin ang pamamahala ng Diyos, pamalahan ng Diyos, hindi pamalahan ng sanlibutan, hindi pamalahan ng tao, hindi pamalahan ng sino. Amen? Dahil ang sanlibutan na ito ay sa Diyos. At inaari lamang ng Diyos ang sa Kanya. Ang lahat ng masama na naririto ay tatanggalin niya. Sabi ko, kung ang Israel ay natili sa paglingap ng Diyos na hindi naging matigas ang kanilang mga ulo, napakagandang bansa ng Israel ngayon. Amen? Walang bansang tatalo sa Kanya. Nakasulat yan, they will become the powerful nation. Amen? They will become the powerful nation. Pero mangyayari pa rin ang nakasulat sa Biblia na sa panahong darating. Amen? Ang paghirang ng Diyos as sacerdote or Levites ay nandito sa atin, pero sila itatatag pa rin sila ng Diyos bilang pangako niya kay Abraham. Itatatag pa rin sila ng Diyos. Amen. They will become the powerful nation. Pero papasakot pa rin sila. Kanino? Sa mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Kaya nga pinag-aaralan natin, mapag-uunawa nila, nasasabihin ng mga Israelitas, ng mga Hudyo, the Lord is there. Paratulan nila, na hinahanap niyo ang Diyos, the Lord is there. Nasaan? Nasaan? Nandito ako, sabi ng Panginoon, sa bayan na hindi dating bayan, 65:1 nga ng Isaiah. 65:1? Yes, 65:1. Ayan. Ako'y napagsanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsisihanap sa akin. Ayan. Sabi, ano na? Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Israel ba yan? Sa mga hintil, o sa gitna ng mga hintil, ang Diyos ay mahayag sa panahon na ito. Amen? Saan yan? Malakias 1:11. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw, east, hanggang sa nilulubugan niyon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. At bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ng aking pangalan. At ang dalisay na handog sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila. Saan? Sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga bukbok. Hindi sa Israel. Mahayag ang ating Panginoon, mahayag ang ating Diyos sa gitna ng mga hintil. Amen? Kaya sabi niya, narito ako sa bayan na hindi tinawag sa aking pangalan. Bakit? Yung bayan na yun na hindi niya hinirang dati, hinanap siya ng gusto. Amen? Nagsaliksik sila ng gusto patungkol sa hiwaga ng Diyos, patungkol sa kabanalan, patungkol sa katuwiran. At yun naman ang nais ng Panginoon sapagkat sa
katuwiran na kanyang iahayag, ito ang kinakailangan magmanifest sa lahat doon sa itatatag niya na bayan. Kaya saliksikin natin ang banal na kasulatan at arihin natin o pangyarihin natin na karapat-dapat nga tayo sa pamahalaan na ito. Amen? Sa pamahalaan na ito, maraming ayaw ng Diyos. Ayaw ng Diyos ang hindi maamo. Ayaw ng Diyos ang sinungaling. Ayaw ng Diyos ang mga lasinggero. Lasing sa espiritu, pwede. Alam ko, pwede ko so. Tingnan mo ang Biblia. Ang lasing ayaw. Pero pwede. Pag-aralan natin sa susunod. O mag-debate na lang tayo sa labas. Pwede naman. Ang Old Testament nga, inumin sila ng alak. Diba? Pag nagtagumpay ang mga nagsipag-gera, pag umuwi sila, pag-ibang nila, alak. Pag sa mga kasalan din, ang parang pinakamagandang handa ay yung alak din. Isa sa mga pangunahing iniahanda, yung alak. Pag-aralan niyo ang Biblia, ang bawal lang sa Biblia ay ang kasalanan. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit naging magtuturo din ito sa sidad daw ng mga nakaraan. Inuwi daw din pasukin. Uminom ka, natamaan ka, siguro may tama. Natulog ka, pag-isip mo, ayos ka na, nagkasala ka ba? Yun lang naman. Ang hindi lang katuwiran sa Biblia ay ang kasalanan. Yun lang hindi dapat sa Biblia, ang magkasala. Kaya, ito, sa pamunuan na ito, sa theocracy, under God's governance, magiging malaya tayo. Malaya tayo, basta walang kasalanan, walang kasamaan, hindi iiral ang mga bagay na hindi nararapat. Colossus 2:14. Tingnan natin. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. Pinaburan pa tayo ng Diyos. Pinaburan pa tayo ng Diyos. Yung mga bagay na laban sa atin sa lumang tipan ay parang siguro in-amend lang ng konti. Hindi naman totally inalis. Mayroon lang amendment. Kaya ang Israelitas kasi, bawal na bawal sa kanila ewan ko, yung pinagkainan ng iba, lalo na kung hintil ka o hindi nila kamag-anak, huwag mong ahawakan yung mga gamit nila. Bawal ka. Ganon sila ka siguro yung batas sa kanilang sinusunod. Amen. Hindi nga sila pwedeng mahaluan ng anumang jeans o anumang bagay siguro. Bawal sa kanila yung mga nagtrabaho sa Israel. Yung pinagkainan nila ay yung pag may pinagkainan nila, hindi na nila hawakan yun. Bibigay na sa iyo. Ganon sila. Pero sa atin, yung mga bagay na laban sa atin, inalis na ng Diyos. Noong mga panahon, bawal sa kanila hayop na may biyak sa paa. Sabi, pwede. Bakit? Nagkakasala ba tayo? Paano mo sabing hindi tayo nagkakasala kahit kinakain natin ng mga bagay na yun? Amen? Patuloy pa rin ang presensya ng Panginoon sa atin. Amen? Itatakwil tayo ng Diyos kung ikaw ay wala na sa pananampalataya. Gaya ng nasulat kanina, siyasatin mo ang sarili kung kayo ay nasa pananampalataya pa. Itatakwil ka lamang ng Diyos kung ikaw ay wala na sa pananampalataya.
At itatakwil ka lamang ng Diyos kung ang iyong mga gawa ay hindi ayon sa katuwiran ng Diyos. Ganito na lamang. Ang lumang tipan, ang batas sa lumang tipan ay para sa Israel. Amen? Pero tayo, sinasabi ng iba, spiritual Israelites tayo. Paano yan? Ganun din ang batas natin? Hindi. Tayo ay mula sa mga hintil. At tayo ngayon ay ayon sa Ebanghelyo. Ayon sa Ebanghelyo. Itasan ko sa inyo nakaraan. 8:50. So, 8:27 nga ng Romans. Tingnan natin. Tingnan nga natin ito. Yung hanapin natin. Kalaban sa Ebanghelyo. Kaway. Lagay na kaway sa Ebanghelyo. Gusto ko tignan natin yun. The point of view ng Israel, ang utos ay para sa kanila. Ngunit tayo, sinasabi natin spiritual Israelites tayo, but still, we are Gentiles. Amen? At ang pagiging hintil natin ay hindi inaalis ng Diyos. Bakit? Doon mahayag ang pangalan ng ating Panginoon. Away sa ibang 11? 11. Romans 11:28. Tungkol sa Ebanghelyo ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Dapat tungkol sa pagkahilang ay mga pinakaibig sila dahil sa mga magulang. Itaas natin kung sino yan. Mga Israelites. 11. At ito ang aking tipan sa kanila pagkaalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Sa 26 na. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Mapalad ang Israel. But tayong nasa Ebanghelyo, mas mapalad tayo kaysa sa kanila. Amen? Kasi sa kanila, ang kaligtasan nila, okay, they are entitled for the resurrection. Amen? Sa resurrection. Lahat sila. Kung ikaw ay Israel, kung pinanganak ang Israel. Amen? Ligtas sila. Kahit matigas ang ulo nila, amen? Kahit sabihin natin, hindi nila kinilala si Kristo, pero ito, nakasulat. Ligtas sila gaya ng nasusulat. Pagpupuhan sa siyon ng tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa hukbo ng kalikuan. Tinubos na niya sila. Tinubos ng ating Panginoong Kristo ang buong Israel. Amen? Ligtas sila. But, pero, yung pangako na putong, amen, at yung pangakong tagumpay para sa kanyang mga lingkod, itong mana at apa ba yun? Reward. Ayun. Yung mga bagay na yun ay nasa Ebanghelyo. At sila ay tinawag hindi sa Ebanghelyo. Sila ay hiniram dahil sa kanilang magulang. Pero tayong mga tinawag sa Ebanghelyo, amen, we are entitled for God's promises. Bagong langit, bagong lupa, reward, amen, ano pa? Putong, yung mga crown na ibibigay ng Panginoon sa mga magsisipagtagumpay. Ang lahat ng ito ay sa Ebanghelyo natin ma-avail. Amen? Sa Ebanghelyo natin ma-avail.
Ngayon, sila rin naman, kung nadatnan sila ng Ebanghelyo at tumalima sila, may pag-asa din sila. Dahil sa Ebanghelyo. Okay, tuloy natin 27. At ito ang aking tipan sa kanila, pagkaalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Dahil sa kanila ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Through Christ, tinubos sila. Lahat na, 29, 28. Tungkol sa Ebanghelyo ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Okay? Ang Ebanghelyo ay hindi para sa kanila, kundi para sa atin na mga hintil. Amen? Kaya yung bawal kumain ng dugo. Kasi yung kasi yung makain ng dugo, wala naman, dinuguan, pwede pa. Yung bawal ang dinuguan, sa Ebanghelyo, pwede. Diba? Ang sabi ng Biblia, ano man mabibili sa pamilihan, kanin ninyo. Amen. Ano mang mabibili sa pamilihan, kanin ninyo. Sabi pa ng Biblia, ano mang ihahain sa inyo, kainin mo nang walang pagtatalo. Amen. This is the Bible. Amen. Ito ang Biblia. Ito kaya ang pairalin ng Diyos para sa kanyang pamamahala sa susunod na henerasyon. Ano kaya? Okay, Ebanghelyo. Okay, matatapos na tayo sa Ebanghelyo. Andito na tayo sa conclusion. Amen? Isasara na. Sa susunod na henerasyon, o sa susunod, sa millennium, o sa mga darating na panahon, bahala na ang Diyos. Anong mataas, anong gagawin natin. Amen? Pero ang relevance niyan ay merong Old and New. Sasamahin ulit ng Diyos. Ang relevance is the Old and the New Testament. Sasamahin na ang mga nararapat, ipairal para sa mga tao. Ngayon, kung aalisin ng Diyos ang pagkain ng dinuguan sa panahon na yun, yan ang magiging batas. Ngayon kasi, nakasanayan ng tao sa malaong panahon, hindi mo agad pwedeng alisin yan. Amen? At anumang nilinis ng Diyos, huwag mo nang aring masama. So, sa susunod, kung ipagbawal ng Diyos, hindi pagbawal. Amen? Pagbawal. Kasi nga, okay, pagdating sa pagkain, unang-una, sa mga nagdaang panahon, bago sinuwa, bawal talaga lahat ng kape. Bawal lahat ng kape. Masok ganun sila. Bawal talaga sila. O, maganda yung pamaraan nila. Amen? Maganda sana. Yun nga lang, okay din sana. Basta, hindi lang sana sila kumatol sa iba. Amen? Kasi pagdating sa Ebanghelyo, pwede na kasi lahat. Huwag lang sana silang humatol sa atin. Amen? Maganda rin sana kung pagpatuloy nila, nagkaroon ng pamumuhay nila. Malusog. Ang Biblia talaga, nung unang panahon, ay hindi nararapat kainin anumang bagay na tinataluyan ng dugo. Naisip mo na sa inyo yung dati, Genesis. Bago yung baha, hindi sila pinapayagang kumain ng anumang laman na tinataluyan ng dugo. Yun nga lang, pagdating ng baha, natapos ang baha, walang karne, di ba? Ay, walang karne. Walang prutas, walang gulay, walang damo, walang punong kahoy. Di ba? Ano kakainin nila? Yung mga itilabi nilang hayop, hindi pwede. Inireserba nga yun para ng marami. So, nung after the flood, pinayagan sila ng Diyos. Kumain ng may dinadaluyan ng Diyos. Pinayagan sila. Kasi wala silang makakain. Kasi nga, ilang taon ba yun? Kahigit ilang taon. Siguro yung kinuha nilang partners, nagpipito yun. Nag-anak-anak na rin. Pwede na rin kumuha tayo nila. So, yun ang kanilang naging pagkain. So,
minsan, pinahihintulutan ng Diyos. Depende sa kung anong circumstansya ang kinaroroonan. Kung anong circumstansya tayo. May pagbabago ba minsan? May pagbabago ayon sa panahon. Amen? Ayon sa panahon. Ang Diyos ay nagbibigay din ng consideration para sa tao. Alang-alang sa tao. Hindi isasacrifice ng tao, hindi isasacrifice ng Diyos ang tao para lang sa hayop. Amen? Hindi isasacrifice ng Diyos ang tao para lang sa isang batas na ito. Amen? So, talagang mahalaga sa Diyos ang tao. For God so loved the world that gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, hindi mapahama, may mabubuhay, may matitira, and have everlasting life. Kaya, mahalaga sa Diyos ang tao. Pero huwag tayo magmalaki. Huwag tayo magmalaki sa Diyos. Sa Diyos, pag ikaw masama, wala kang magagawa. Buburahin ka talaga ng Panginoon. So, ano ang nararapat? Ang sinasabi ko lamang, when it comes to laws, when it comes to other creature, hindi isasalang-alang ng Diyos ang tao. Lalo na kung ikaw ay matuwid at masunurin sa Diyos, hindi ka isasalang-alang. Hindi ka i-compromise ng Diyos. Amen? Hindi ka i-compromise ng Diyos. Ang ibig sabihin, ililigtas ka ng Diyos. Amen? Ililigtas ka ng Diyos. And even this world, hindi rin i-compromise ng Diyos ang sanlibutan. Bakit? Saan titira ang tao? Saan titira ang tao? Nawasak na nga ito minsan. Amen? Genesis 1, it was good and it was good. Pero verse 2 and 3, it became void and desolate. Amen? Verse 2. Pero anong ginawa ng Diyos doon? Inayos ulit niya. Inihiwalay niya ang tubig sa lupa, inihiwalay niya ang liwanag sa dilim, inihiwalay niya ang tubig sa kalawakan at ang tubig sa ibabaw ng lupa. Inayos na niya. Para kanino? Para sa tao. Para mangyari ang panukalan ng Diyos matungkol kay Kristo. May paglalagyan kay Kristo. Amen. Yan ang mga bagay na hindi ko compromise sa Diyos. Pero everything, ang puno, ang hayop, lahat ng mga yan, pwede niyang isang tabihan para sa kapakanan ng tao. Okay, as we go on, mahalaga sa Diyos ang tao at ito ang mga bagay na pinangangalagaan niya dito sa sanlibutan. Papatuloy ang tao, ang sanlibutan ay magpapatuloy din. Ang hayop, hindi natin alam sa mga darating na mangyayari kung ano ang ititira ng Diyos. Diyos na bahala doon. Kasi nga, kung minsan nga ang pag-uusapan, walang matitira. Kung tinira yung bundok, lahat na-wash out mga hayop. Pero hindi rin siguro, bayan-bayan lang ang bayan-bayan lang ang mga bubugbahin dyan. Yung mga malalakas na bansa, yung mga malalakas na yung mga syudad na develop, yun ang mga punteriya. Wala namang hayop doon, ang hayop ng kagubatan. Pwede may mabuhay. Kaya nabasa natin, ito yung bagong langit at bagong lupa sa 65:17 ng Isaiah. Okay na kayo rito? Pagdating sa Ebanghelyo, magkaiba tayo sa Israel at ang mga hintil na tinawag ng Diyos. Iba ang pakipagtipan ko sa inyo, sabi ng Diyos sa mga hintil,
Iba rin ang pinagtipan niya sa mga Israelitas. Tapos na ang tipan niya sa Israelitas. Tapos na. At sa atin din, tapos na rin. Ito na. Ang bagong tipan. Tapos na rin, ito na. Wala na tayong ihintaying batas pa na bibigay ng Diyos. Andito na sa Biblia. Magkakaroon man sa susunod na henerasyon. Amen? Sa bayang itatatag ng Diyos, sa world governance of God. GOC. Yes, Government of Christ. Ay, sinabi ko kanina? 65:17 ang Isaias. Yan. Sapagkat narito kayo lumilikha ng bagong langit at ng bagong lupa at mga dating bagay ay hindi maalala o mapapasaisip man. Ito na, bagong langit at bagong lupa, pamahala na ng ating Panginoon. Siya na ang hari, siya na ang mahayag. Sino ang kasama niyang mamamahala? Ang mga nagtagumpay. Amen? Kaya nga, mabasa natin sa Matthew chapter 25, mga 42, 43, 44. Ang sabi niya doon, ang mabuting lingkod ng Diyos ay pamamanahin niya ng lahat ng kanyang pag-aari. Amen? Kaya, nag-iisip-isip din si Pastor Fred, sabi niya, kung gagawing separate barangay ang sila, nakapag-isip-isip si Pastor Fred, sabi niya, sino kaya ang gagawin nating kapitan? Kasi, i-establish na nga. Sa totoo lang, congressman na nagsabi, mayor na nagsabi, binibilang nila na karagdagang barangay ang sila. Iniisip nila, sino magiging kapitan? Sabi ni Pastor Efren, walang nakakaunawa kung anong kalooban ng Diyos para sa kanyang bayan. Wala, sabi niya, siya lang talaga. Actually, siya talaga naghanda ng lahat ng mga bagay na ito. Inihanda niya ang lugar na yon sa isang maliit na hektaryang lupa. 8 hectares, maliit pa ba yun? 8 hectares, hanggang sa dumagdag, dinagdagan, lumago, at ito na. Amen? Nagsana ng maraming mga tao, pati yung development, napupokus na rin sa lugar na yun. Amen? Hanggang sa nangyayari na yung mga bagay na nakasulat sa Biblia, na nakikita na lamang natin, na nakasulat pala. Amen? Nakasulat pala ang mga bagay na yun. Ngayon lang natin nasupungan. Ngayon lang natin naunawaan. Amen? Dahil kamay ng Diyos ang gumagawa. At ito na, sabi niya, kung walang nakakalam, siya lang, paano ihanda itong mga mamamayan na ito para sa kapakanan ng mga kapatiran. Sabi niya, walang nakaunawa. Ay, buto natin pasuko. Matagal pa naman yun. Hindi pa, wala pa. Kaya, magparistro na tayo doon. Amen. Puri ng Diyos. So, ito na, ginagawa na ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa pagsasayos nito para sa kanyang pamahala. Okay? Ito na ang mangyayari, baka sa isip ba, 18, hindi na magiging malungkot. Amen? Hindi magiging malungkot. May isip mo yung mga mahal mo sa buhay na naiwan, pero pansamantala lang yun, after 3 years, ano na, back to normal. Maganda na ulit ang mga bagay na sa paglilingkod. Ngunit kayo mga tuwa at mga lalaki magpakailanman aking nilikha, sapagkat narito aking nililikha sa kagalakan ng Jerusalem at kaligayahan ang kanyang bayan. 19. At kayo'y mga galak sa Jerusalem at maligaya sa aking bayan, at ang tinig na iyak ay hindi na maririnig pa sa kanya, o ang tinig man ay daing, o ang tinig man ang daing. 20. Hindi na magkakaroon mula ngayon ng sanggol na mamamatay, unang matanda man na hindi nalubos ang kanyang mga karawan, sapagkat ang bata ay mamamatay na may 100 taong gulang. Kita nyo, 100 years old, bata pa rin.
Because andyan na siguro yung fountain of youth. Amen? Yung fountain of youth. Kaya mula doon sa punong kahoy ng buhay, siguro makadevelop sister gifti ng kapsul. Para pag intake mo yan intake mo yan para kang babata. Skin glass sa tinasabi. Anti-aging. Kasi 100 years old, bata pa. Sabi ng Biblia. At ang makasalanan ay may 100 taon ang gulang ay susumpain. Makasalanan siguro. May mga sutil pa rin. May mga sutil pa rin. Hayaan mo na siya ng Diyos. Pag umabot ng 100 years old at naging sutil ka pa rin, papatayin ka ng Diyos. Siguro, hindi na Diyos ang papatay niyan. May karapatan na yung lingkod ng Diyos ay kita talaga niya. Kasi nakasulat na yan. Batas na yan. Kasi sa theocracy, ito na ang isa sa pwedeng pairaling batas. 20 years old ka ba? Makulit ka? Pwede pa? Pagbigyan pa? Pagbigyan pa? 100 years old, makulit ka pa rin? Sinungaling ka pa rin? Papatayin ka. Batas na ng Biblia yan. Di ba? At least binigyan ka ng chance. 100 years, binigyan ka ng chance. Malaking pabor na sa iyo. At ito mga kapatid, sa panahon natin ngayon, diba sinabi ko yung age of independent ng bata ay 20. Amen. So under 20, ang anak kailangan tumalima muna sa magulang. Amen. Under 20. Pero pag lagpas 20 ka na, wala nang responsibilidad ang magulang sa iyo. Ikaw na sa iyong sarili ang bahala. Amen? Pero ang Pilipino kasi talagang masikaso sa anak. Huwag nyo silang pakialaman masyado. Guidance lang. Baka mamaya, pati ba naman, pag-boyfriend ng anak mo, 20 years old na siya, ikaw pa mangingialam, ikaw pa ang pipili, ayaw mo na siya. Guidance lang. Guidance lang. Yan ang Biblia. That's for the gospel. Pero sa darating na panahon, ito na, 100 taong gulang bago ka mag-asawa. Kaya, ayaw natin kung ano ang pairali ng Panginoon sa mga araw na ito, ano magiging batas. Pero sa pamahala ng Diyos sa araw na yon, ito, 21. At sila ay magtatayo ng mga bahay at mga iyo'y kanilang tatahanan at sila magbugasan at magsisikay ng mga bunga niyon. So may pagtatanim. Amen. Tanim pa rin. 22. Agriculture. Kaya busy ang mga tao ron sa agriculture. Meron sila ng agriculture, parang ano ng gobyerno, buhok ng gobyerno doon. Amen. Sila hindi magtatayo at ibang tatahan. Sila hindi magtatanim at ibang kakain. Sapagkat kung paano ang mga karawan ng punong kahoy ay magiging liyon ang karawan ng aking bayan at ang aking mga pinili ay magagalak na manahon sa gawa ng kanilang mga kamay. 23. Sila hindi gagawa ng walang kabuluhan o mga anak man para sa kasukunahan sapagkat sila ang lahi ng mga pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. Lahing pinagpala. Kita nyo, basa ko na rito minsan yun, na ang bayan na kinaroroonan ng mga lingkod ng Diyos ay papaganda. Nabasa ko na sa inyo minsan, papaganda, pagagandahin ng Diyos. Kaya kung tayo sa araw na yun ay mamalagi sa katuwiran ng Diyos, magiging maganda ang sila. Saan ka ba? Nandun ang punong kahoy ng buhay. Doon kaya itutubo ng Diyos yung punong kahoy ng buhay. Pero ang alam ko, mayroong punong kahoy ng buhay. Na sa araw na yun, ang lahat ng mga bansa ay magsisiparoon dahil ang dahon pa lamang nito ay pampagaling sa mga bansa. Amen? Revelation 22.
Mababasa niyo yun. Amen? Saan kaya? Yan. O, pero mga kapatid, hindi biro. Yung Mount Amurong, may puno ng cedar. Sabi nila, may puno ng cedar. Actually, yung isang pulpito ay made of cedar. Made of cedar. Yung mga taga ron daw, hindi nila alam kung anong pangalan ng puno. Basta putol sila ng putol. Hindi malaki. Hindi nila alam kung ano daw pangalan ng puno na yun. May taga Palawan na napunta dyan, alam niya yung puno ng cedar. Nagdala din siya ng puno ng tabla ng cedar. Pinagumpara daw nila, pareho, mamula-mula. Kasi pati yung anyo nung puno, yung kulay, pati yung ano niya, talagang cedar. So, mayroon doon, may puno ng cedar sa Mount Amurong. Amen. And mayroon daw isang kapatiran, kumuha ng taga-Palawan, kumuha ng buto, nagtanim na. Tumubo na daw. Sabi ko, magtanim siya ng marami at ibenta niya sa mga kapatid. Ang gandang puno ang sila. Mga lahing pinagpala ng Panginoon at ang kanilang mga anak na kasama nila. 24. At mangyayaring na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila ay magsasalita, aking didinggin. Walang pagtatalo. Kaya kung mayroon kang sumbong, ipaabot mo agad sa Diyos. Sabihin mo muna kay Kapitan, basta dahil sa sumbong niya sa Diyos, bahala lang Diyos kung paano pamagitan ang gagawin niya. Ganon din naman ang ginawa ni Moses, o sinabi ng Panginoon kay Moses. Kasi ang dami niya, 1,000,000 tao, hahawakan mo, lahat yan may problema, lahat yan may sumbong, lahat yan may kakulitan. Amen? Siguro, minsan, sa ingay na lang ng kapitbahay, maingay na, isusumbong yan. Lahat yan may ingay. Sabi, hatiin mo, sabi, advice ni Jethro sa kanya, yung kanyang biyanan. Magkaroon ka ng mamahala sa 10, magkaroon ka ng taong mamahala sa 50, magkaroon ka ng tao na mamahala sa 100. At bago, pag hindi nila kayang i-resolve yung problema, saka sila pupunta sa iyo. So, ganoon ang nangyari, gumaan. So, ganoon din, bago ka pa makakarating sa Panginoon, siguro sila na, ayusin nyo yan sa katuwiran at katulad ng salita ng Diyos. Amen? Sa salita, habang nagsasalita, titingin ka na lang ng Panginoon. Dahil, ipapahayag mo, maayos na. 25. Ito, yung mga hayop, at ang lobo, at ang kordero, ay manginginain magkasama. At ang leon ay kakain ng dayami, nagaya ng baka, at alabok ang magiging pagkain ng ahas. Sila'y hindi mananakit o magpapahamak man sa aking buong banal na bundok, sabi ng Panginoon. Amen? Ito yung paghahari ng kaharian ng katuwiran ng Diyos. Saan siya mag-hari? Sa lupa. May hayop may ahas, may ano pa. Ano ba? Spiritual kaya yung mga hayop na yan? Hayop talaga. Amen? Hayop talaga. Hindi yan ugaling ahas, hindi ugaling leon, o ugaling lobo. Talagang mga hayop, nasabi niya, hindi sila mananakit sa bundok, sa banal na bundok ng Panginoon. Hindi sila magdudulot ng kapahamakan. So, sabi ko rin nakaraan, baka sa panahon na yan, ang magiging kalaro ng anak nyo, sawa. O kaya kubra. Amen. Kasi hindi sila mananakit. Hindi sila mananakit. Ititame ng Diyos yung kanilang mga bibig. Ititame ng Diyos yung kanilang mga kamandag. Hindi na magkakaroon ng visa para sa kanilang mga bibig. 26, meron pa ba?
Sige nga, 66:1, tingnan natin. Ito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking tungtungan, ang lupa ay aking tungtungan. Ano ang inyong bahay ang inyong itatayo sa akin, at anong dako ang magiging aking pahingahan. Amen. Ito ang panahon ng paghahari ng ating Panginoon. At siya ay magtatatag ng kanyang katuwiran sa lupa. Amen. Lubos na ba ang inyong pagtanggap sa aral na ang Panginoong Kristo ay maghahari dito sa lupa? Para alam ninyo kung bakit natin pinanghahawakan ang mga aral na ito. Saan galing ang pangunawang ito? Salita din naman ng Biblia. Amen. Siya ay maghahari dito sa lupa. Lahat ng mananampalataya ay hinihintay ang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Di ba? Lahat ng mananampalataya, hinihintay ang pagparito ng ating Panginoong Kristo. Bakit? 11:15 ng Revelation. Na tumihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig. Ito, seven trumpet, ano? Ito na ikapito. Galalan natin ito sunod, yung anim pababa. Anong mga trumpeta ito? At nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo. At siya'y maghahari magpakailanman. Saan maghahari? O ano ang nangyari? Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon. Ganun ba? Tama ba? Paano mo ipapaliwanag ang nakasulat na ito? Amen? Paano mo ipapaliwanag? Meaning, sa panahon ngayon, ay hindi pa totally naghahari ang Panginoong Kristo dito sa sanlibutan. Amen? Kundi, inihanda niya ang mga tao para sa kanyang paghahari. Amen? Inihanda niya tayo upang siya sa kanyang pagparito na maghahari, tayo ay handang pagharian ng Diyos. Amen. Maghahari siya dito sa sanlibutan. Kung tayo mararapture, sino ang maghaharian niya rito? Kung lahat ng matuwid, lahat ng mabuti, mararapture, sino ang dadatnan ng Diyos? Mga hayop? Nakasulat sa nabasa natin, Zephaniah chapter 1, lahat lilipunin ng Diyos, ang hayop, ang isda, ang tao. Amen. Ang lahat ng mga bagay na ito ay malilipon. Sino ang dadatnan ng Diyos? Sino ang dadatnan ng ating Panginoong Kristo dito sa sanlibutan para kanyang pagharian? Amen. Ano na? Tayo ay inihanda ng Diyos para pagharian. Tayo ay inihanda ng Diyos. Tinuruan tayo ang kanyang mga salita upang kung umirang na ang theocracy, hindi na tayo mahihirapan. Hindi na tayo tuturuan, kundi tayo na ang magpapairal ng batas ng Diyos. Tayo na magpapairal ng utos ng Diyos. Tayo na ang maghahayag ng salita ng Diyos. Welcome to the GOC, the government of Christ. Sa government of Christ, bawal pasaway, bawal sinungaling, ano ba mga ayaw na ayaw ng Diyos. Mga mayabang, ayaw na ayaw ng Diyos yun. Okay, saan ba natin mababasa? Mayroon yan eh. Ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, sabi na doon, Revelation 27. Okay, tingnan natin, Revelation 27.
21. Verse 21. Next. Next. Yan. Ngunit sa mga duwag. At hindi mananampalataya. Mga duwag, yung parang hindi kayang ipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Hindi kayang manindigan sa kung anong natutunan niya sa banal na kasulatan. Yan ang mga duwag. Amen? Duwag. Kasama na dyan yung takot sa multo. Bakit? Totoo yun. Kasama na dyan yung takot sa multo. Ano ba sabi ng Biblia? Huwag kayong matakot sa mga espiritu. Tama ba? Ganun ba? Kung nakatakutan nyo, yung mga buhay din. Yung mga takot sa multo, kasama yan eh. Ano ba yung paniniwala mo sa mga multo niya? Amen? Kung matibay ang iyong pananampalataya na mas makapangyarihan ang espiritong sumasayo, hindi mo sila katatakutan. Amen? Yung pakatapang kayo. Minsan, tataas ang balahibo mo. Ganun talaga. Ako minsan, may pagkakataon, tumatas ang balahibo ko. Pinaglalabanan. Amen. Huwag kayong patalo sa mga masamang espiritu. Mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamatay tao. Hindi naman tayo gano'n, ano? Ganun sabi ng Biblia, kung ikaw ay napuot, tapos nilubugan ng araw, para ka ng mamatay tao, sabi ko, diba? Para lang naman, hindi pa yung hihingi ng tawad sa Diyos. Yun, hindi marunong magpatawad. Amen? Tanggalin na natin yun. Alisin natin sa ating sarili yung pot, yung galit. Ayan, isa yan sa mga ayaw ng Diyos sa kanyang kaharian. Yung mga galit, yung puot. Amen. Tanggalin natin yun. Hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. At sa mga matay tao, amen, sa mga mapakiapit at sa mga panggagaway. Meron pa ba yan hanggang ngayon? Ito mga manggagaway kasi naniniwala sa masamang spirito ko. Sa kanila lumalapit. Sa kanila dumatasal. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas na apoy at asupre na siyang ikalawa kabantayan. Amen. Ito ang ayaw ng Diyos sa kanyang kaharian. Marami. Kung buklatin natin ang Biblia, maraming mga panuntunan kung paano tayo inaayos ng Diyos. Maging sa pamamahala sa tao. Amen? Sabi niya, kayong mga Panginoon, may mga subordinate sa iyo, may mga inuupahan kayo. Huwag kayong mabagsik sa kanila, huwag kayong maging masukit sa kanila. Sabi nga ng Biblia, huwag niyong takpan ang bibig ng kalabaw habang nagtatrabaho. Maging maluwag kayo, hindi nyo rin naman ang pagkakataon para magmerienda kumain. Karapatan nila yan. Mga Panginoon, sabi niya doon. Yung mga namamasukan din, may tagubilin din ang Biblia patungkol sa kanila. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito. Amen. Kaya, ito, ang nakikita ko sa ibang ayon sa Ebanghelyo sa atin, ang ibinibilang na mga anak, malima kayo sa inyong mga magulang. Amen? Is under 19 years old, pababa. Kasi sa nabasa nga natin ng nakaraan, the age of independence ng isang bata is 2. Below 20 years old, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Kung nakipagtalo ka,
pwedeng maging kasalanan mo sa Diyos. Amen. Pero pag above 20, ang magulang, huwag mong pakialaman ng iyong anak. Amen. Supervise. Ganun lang tayo. Ganun lang gagawin natin. Hebrews chapter 6 verse 17. Ito muna. 39 ng Romans. 13. Huwag kayong magkahutang ng anupaman sa kanino man, maliban na sa mga kaibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Amen? Love fulfills the law. Amen? Kung ginanap mo ang pag-ibig, nasunod mo na lahat ng kautusan. Wala nang magiging wala nang anumang bagay pa na i-erase na kaso laban sa'yo. Okay? Pag nasunod mo ang pag-ibig, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sarili, ibigin mo ang Diyos nang higit sa lahat, that fulfills the law. Wala nang anumang kasong ihahabla laban sa'yo. Kasi naganap mo na. Hindi na i-erase na kumain ka ng dugo, nagkasala ka. Hindi na. Kasi nga, inalis na ang usaping mga bagay na laban sa atin. Inalis na ng Diyos. Amen? Naganap mo ang pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos, hindi na usapin na kumakain ka ng dugo o hindi. Ay, dinuguan pala. Wala sa atin dito kumakain ng dugo. Hindi na usapin. Ano ba bang bagay na pwede nilang, ayun, yung pagkain ng laman ng hayop na may baak sa paa? Kumakain kayo nito, karumal-dumal kayo. Sabi ng Biblia, maganap mo ang pag-ibig, nasunod mo na lahat ng kautusan. Sila ang nagkakasala. Bakit? Hinahatulan ka. At ang paghatol ay hindi ayon sa pag-ibig. Di ba? Ang paghatol sa kapwa hindi ayon sa pag-ibig. Kaya ang Diyos sumatol. Sabi ko sa inyo nung nakaraan, sige, nadatnan ko kayo sa bahay ninyo na tumatagay ka. Hindi ko kayo hatulan. Bakit? Bigyan mo ako pwede. Hindi. Inom din ako pero hindi ako magpapakita sa inyo. Para hindi kayo mag-isip. Hindi nga sa'yo. Hindi yan ang kautusan. Mas magkakasala ako kung hinatulang kita na nagkasala ka. Saan nakasulat? Sabihin mo nga sa akin, saan nakasulat? Diba? Biblical tayo. Biblia tayo. Actually, yung iba naman, ang tawag nito, ang inayunan din niya kasi ng bagong tipan, ng Ebanghelyo. Nalayuan pa ang dugo. Huwag kang kumain ng mga bagay na anumang inihain sa Diyos-Diyosan. Inayunan din yun. Pero, inayunan yun ng Biblia para huwag matisod yung nakakakita sa'yo. Pero hindi talaga siya bawal. Para hindi matisod yung nakakakita sa'yo. Pero yung kasama mo, malakas sa pananampalataya, kahit anong gawin mo, hindi siya matitisod. Pwede lang. Sabi ko sa inyo, yung noon, paunawa natin, yung mga kumakain
ng mga inihandog sa altar o sa Diyos-Diyosan, bawal kainin. Amen? Bawal kainin. Sabi ko sa inyo, mas malakas ba ang Diyos ko sa Diyos nila? Panalangin ko yan, igutom na ako. Pero kung kaya mo namang tiisin, alang-alang sa pagkakaibigan ninyo, huwag mong galawin. Amen. Pero hindi talaga yung bawal. Actually, lahat ng inihanda sa piyesta, andun yan sa Diyos nila. Anong iwasan mo doon? Lahat iwasan mo. Huwag kang kumain kung pumunta sa bahay. Panalangin mo na lang, pabindisyonan mo na lang sa Diyos. Amen? At magkaroon kayo ng masayang pagsasama. Minsan, reunion, hindi nyo matanggihan. Piyesta nila, nasabay sa piyesta. O, maaga mo bang hindi kumain? O, diba? Ano lang yan, nasa pananampalataya mo kung alin ang mas matimbang, alin ang mas malakas, alin ang dapat, alin ang makapangyarihan. Ang mahalaga, tinutupad natin ang batas ng pag-ibig, ang kautusan ng pag-ibig. Because love fulfills the law. Amen? Yun lang. Hindi na natin pag-uusapan ng pagkain, hindi na natin pag-uusapan pati siguro kasuotan. Amen? Pero kung diyan ka lumalakas sa paglilingkod mo, yan ang ipamuhay mo. Amen? Hindi na natin pag-uusapan ng mga bagay na ito. Basta ang mahalaga, masunod mo ang batas ng pag-ibig. Amen? Batas ng pag-ibig ang masunod natin. Sapagkat ito rin naman, sa pamamahala ng kaharian ng Diyos, ito rin ang hihingan. Pag-ibig. Bawal maghatulan, bawal ang bulong-bulong, bawal ang mapaghatid tumapit, bawal ang sinungaling, bawal ang ganito. Basta ang pairalin natin ay ang pag-ibig. Now, Hebrews chapter 6, verse 17. Sa ganito, sa pagkaibig ng Diyos na may pakitang lalong sagana sa mga tagapagmana ng pangako, ang kawalan ng pagbabago ng kanyang pasya. Okay? It is firm and affirmed. Ano? Firm and affirmed. Alin? Yung pasya ng Diyos. Alin? Yung nakasulat. Hindi mo niya babaguhin ito. Ito ang nakasulat. Ito ang pangyayari ng Diyos. Ay pinamagitan ang sumpa. Pinamagitan ang sumpa. 18. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na diya'y di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkakaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Nakatakas na ba kayo? Nakatakbo na ba kayo? Pero nakaano rin pala sa Biblia yung mga nagsitakas. Ano to? Mga apostol na nagsitakas kung saan-saan o sa mga lingkod ng Diyos, sa mga mananampalataya na handang magsitakas. Bakit kaya? May kasalanan ba tayo? Bakit tayo tatakas? Amen. Bakit tatakas? May inihanda ang Diyos na magaganap sa sanlibutan at ang mga lingkod niya ay pinatatakas niya upang kamtin ang pag-asang nalalagay sa ating unahan. Amen. Kamtin ang pag-asang nalalagay sa ating unahan. Anong pag-asa natin sa ating unahan? Pagliligtas ng Diyos. At kung tayo ay magtagumpay, welcome to the world of God's governance. Amen?
God's governance. Government of Christ. GOC. Sila. Amen? Bigyan pa natin. 1 Thessalonians 5:24. Tapat yaong sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman nito. Amen? Tapat siya. Na sa atin ay pagmanahin niya. Amen? Ng lahat ng mga bagay na ipinangako ng Diyos. At ito pa, 2 Thessalonians chapter 3, verse 6. Aming inuutos nga sa inyo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na kayo ay magsiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Magsiwalay daw. Mabigat ito, no? Paano kung kamag-anak mo? Huwag mo lang tanggapin yung aral. Amen. Bilang magkakapatid, ay bilang kamag-anak, pwede lang magkaroon ng conversation, pero yung aral, ay huwag nyo lang pagkaroon. Amen. Kung kaibigan, ganun din. Huwag lang sa aral. 5, tingnan natin sa 5. At pagkabayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig sa Kristo, verse 4. Na may pagkakatiwala kami sa Panginoon tungkol sa inyo na inyong ginagawa at gagawin naman ang mga bagay na aming iutos. 3. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatibay sa inyo at sa inyo mag-iingat sa masama. God is faithful. That to strengthen us and to keep us from evil. Tapat ang Diyos na siya ay magpapatibay at magpapalakas sa atin. Amen? Pero tulungan din natin ang ating sarili para lubos na maging malakas, maging matibay sa ating pananampalataya. Kung naging tapat ka sa Panginoon, mas tapat ang Diyos para ikaw ay iligtas. Kung naging tapat ka sa Panginoon, mas tapat ang Diyos para ikaw ay pagmanahin niya ng kanyang mga pangako. Amen? Kung naging tapat tayo sa Panginoon, tapat ang Diyos para tayo ay ingatan sa panahong masama. Amen ba? Yan ang pag-asa natin. Kahit na magulaw ang sanlibutan, iingatan tayo ng Diyos sa panahong masama. Iingatan tayo ng Diyos. Kaya magpakatibay tayo sa ating sarili. 5:25 ng Thessalonians, ay 23 ng 1 Thessalonians. Tapat ang Diyos na gagawin niya sa atin. 1 Thessalonians 5:23. At makabanalin ay lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Sinong gagawa nito? Ang Diyos. Paano niya kayo pakakabanalin? Ipapahayag niya sa inyo ang salita. Amen? At kung sinunod mo ang salita, ginanap mo ang salita, ipinamuhay mo ang salita, diyan ka pakakabanalin ng Diyos. At Diyos din ang kapayapaan. Magiging panatag at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo. Sinong gagawa nito? Ang Diyos. Nangamba ka na sa lugar na yun, baka napuan tayo ng kung ano-ano, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Ang Diyos,
at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, the God of peace, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Amen. At sa panahon na yun, pagtitibayin tayo ng Diyos, palalakasin tayo ng Diyos. Amen. At sabihin natin madilim ang buong paligid. Kaya nga, ang pag-asa mo na lamang, saglit lang yan. Amen, sandali lang yan. At matatapos din. Ang Panginoon ay siyang magiging patnubay natin sa mga araw ngayon. Kaya sinasabi niya na hintayin natin ang mga hinihintay natin ng mga araw na ito. 3:14 ng 2 Peter. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan at walang dungis at walang kapintasan sa paningin. Amen. Ito ang ating gagawin, ito ang ating pangyayarihin. Kaya habang hinihintay natin ang mga bagay na ito na pag-asa natin sa ating unahan, amen, at habang hinihintay natin ang mga bagay na ito na magaganap, tayo naman ay magpapatuloy sa ating pananampalataya, sa paglilingkod, magpapatuloy na magpalakas ng ating sarili sa Panginoon, amen, magpapatibay ng ating kalagayan spiritual, amen, upang malagpasan natin ang lahat ng mga bagay na ito. At kung ginawa mo ang lahat ng mga bagay para sa iyong sarili, ang Diyos din naman ay gagawa ng kanyang mga pangako para sa atin. Amen? Sumunod ka sa utos ng Diyos. Sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Maubusan ka ng handa. Ay, maubusan ka ng handa. O, tama. Naubusan ka ng dilata. Naubusan ka ng bigas. Baka mamaya, padalang Diyos doon ng palaka. Eh, di pagkain din yun. Yung exercise. Nung nakaraan may nagtitinda ron, ewan ko, 1 kilo, 50 yata palaka. Ha? Ewan ko nga kasi baka kalahati. Sabi, bili ako kahit ano lang, 25. Ayaw na talaga. Gusto mo makatikim. Doon sa Umilian, sa bayan, inuminatit mo siya. Yung Diyos nga, nagpadala ng pugo sa ilang. Nagpaulan ng mana ang Diyos sa ilang, sa mga Israelitas. Kung maubusan mo, bakit? Marami naman pwedeng makain. May palaka, may taga, may ano pa. Pwedeng ipadala ng Diyos mo bago mo. 40 years na iningatan ng Diyos ang Israel. Tayo, 7 taon lang susungin natin. Ano kaya sa Diyos yun? Tapat ang Diyos. Amen? Nawala na kanina. Tapat ang Diyos na gagawa ng mga bagay na ito para sa atin. Niligtas niya ang Israel. Bakit? Kasi nga, sila ang nakatakdang maging bayan ng Diyos. Iniligtas niya sila, iningatan niya sila. E kung inaari natin na tayo ihirangin ng Diyos na maging bayan niya sa panahon ito, bakit? Hindi ba tayo ingatan din ng Diyos? Kulang ka ng handa, hayaan mo yan. Dumaing ka sa Diyos. Dumaing ka sa Diyos. Tatagsing ka ng daga sa bahay mo. Ang pwede rin na dagang bukit, di ba? Maraming pamalan ng Diyos. Mga propeta nga kumakain ng balang. Hindi tikbalang ha. Balang, logos. Pagkain mo yan. Inahatiran sila ng Diyos. Tuko. Subukan, mawala kayo. Hindi tikman mo rin. Pwede rin naman. Sawa daw, sawa. Pwede rin. Ha? Mana? Hindi ko pa nasusubukan.
Mas safe na lang, maraming damo doon. Maraming damo. Bawal sa pagkain. Wala nang bawal. Basta pwedeng pumasok, sige, kainin nyo. Walang batas sa mga panahon na yun. Wala pa. Amen. Ito ang pangahawakan na lang natin. Tapat ang Diyos na naghayag sa atin ng ito, na mag-iingat sa atin sa mga araw ngayon. Mag-iisipin ng kulang. Mag-iisipin ng kulang. Ang Israel, kinulang din sila sa kanilang paglalakbay. 40 years, kinulang sila. Kinulang sila. Kaya nga, dumaing sila ng karne. Dumaing sila ng tubig. Dumaing sila ng mana. Binigyan sila ng Diyos. Amen. Bakit? Ganoon ba tayo ka-special sa kanila? Sabihin ko sa inyo, higit pa. Higit pa. Amen, higit pa. At alin niyo yan sa inyong mga sarili. Dapat ang Diyos na mag-iingat sa atin. Tayo pa yung magsipay. Basta handa kayong magtiis at makipagtiis. Dahil ang Diyos ay tapat. Alam ko may magagawa. Dahil ang Diyos ay tapat sa pangalan. We give you praise, glory, and honor. O Lord, Ikaw ang aming Diyos. Diyos ka sa amin. Narito yung mga lingkod. Tawagin mo yung maging mga anak. Kami ay nagsusumikap sa pagpapakabanal, sa pagiging matuwid. Nagsusumikap po Diyos ng iyong mga salita ay aming ipamuhay upang kami ay maging liwanag. Panginoon, narito yung mga lingkod. Kahabagan mo kami, O Diyos, at tingapin mo po kami. Anumang bagay na aming kabulukihanan patungkol sa mga araw na ito, sa Ebanghelyong ito ng paghahanda. Kami, O Diyos, ay sumasamo sa iyo, Panginoon. O God, makipag-usap ka sa bawat kaluluwang ito. Nabigyan mo ng patuloy pa ng mga pag-asa na ayon sa iyong mga salita, na iyong gagawing pagliligtas, na iyong gagawing pag-iingat sa amin sa araw na iyon ng kabagabagan. Panginoon, patuloy mo kaming pagpaliwanagan ng mga pag-asa na nakalaan sa aming unahan upang kami, O Diyos, ay magsipagsunod sa mga bagay na iyong iminumungkahi sa bawat isa sa amin. Patuloy kami, Panginoon, sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya upang magpakalakas at magpakatibay, upang kung dumating ang mga bagay niyon, kasama ng iyong pag-iingat, kami ay magsisipagtagumpay. Upang kung dumating ang mga araw na iyon, kasama, O Diyos, ng iyong katapatan, ang iyong mga pangako ay aming kakamtin. Salamat po, Lord, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin makakayang gawin, aming tinatudubilin sa iyo, Diyos, ang aming mga sarili. Mapagtagumpayin mo kami, Panginoon, sa aming lugang banal na pananampalataya, upang, O Diyos, ang aming mga pinagpagalan ay hindi mauwi sa kapahamakan. At dinadalangin din namin ang aming mga mahal sa buhay. O God, Ikaw din naman ay patuloy mangusap din sa kanila kasama ng aming mga advice, O Lord, upang kami ay makapanahan ng may pagkakatiwala sa iyo at kapayapaan sa araw na iyon, upang Ikaw, Diyos, ay maghari sa amin sa araw ng iyong na may tatag ang iyong kaharian dito sa sanlibutan sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na tapat. Kaya, Panginoong Jesus, narito kami, ibilang mo kami, Panginoon, na maging pamayanan ng iyong kaharian. Ibilang mo kami, O Diyos, na maging banal at tapat sa mga araw na iyon. O Lord, dahil pinakahangad namin at pinakananasan namin ng aming mga sinampalatayanan at ang aming mga nababasa ay magkakaroon ng katuparan sa mga araw na iyon at magiging kagalakan sa amin ito, Diyos. O
O God, gawin mo ang palubag-loob, Panginoon, sa mga lingkod mo na tapat, sa mga anak mo na nagtatapat sa iyo. Panginoon, sa pagsisikap ay ginagawa namin ang lahat ng ito upang kami, O Diyos, ay maging hayag sa iyong harapan ng aming paglilingkod ay sa iyo lang, Panginoon, at ang aming katapatan ay sa iyo lang, O Diyos. Hanggang sa mahayag ka na hari sa aming sanlibutan na ito. O God, salamat po, salamat po. Panginoon, patuloy mo pong ipuin ang puso ng bawat isa, lingapin ang bawat isa, ayon sa iyong biyaya at ayon sa iyong pagkakataon. Salamat po, sa pusong pasasalamat ang aming pinahirap. At sa muli, nagdulog ko sa iyo mga kapatid na ito habang sila ay abala sa kanilang mga sariling mga gawa. Pagkulong mo nawa kapahintulutan, O Diyos, tagumpay sa bawat gawa na kanilang ginagawa upang ang kanilang mga tagumpay ay maging kapurihan mo, O Diyos. At nawa maging bunga nitong lahat ay maging ayon sa aming mga pananampalataya upang kami, O Diyos, ay makapagbigay mo sa iyo. Ingatan mo po sila sa kanilang mga hanapbuhay at sa kanilang mga source of income. Pagtagumpayin mo sila, Panginoon, upang maging daluyan ng pagpapala at maging katiwasayan at kapanatagan sa bawat isa. At kami, Panginoon, ay magpapagod. Layo mo po kami sa mga kapahamakan. Nilayo mo po kami, Panginoon, sa mga sakit o sa mga salot na dumarating sa mga tao. Ang iyong biyaya ay patuloy na dumadaloy sa amin. At ang iyong patuloy, Panginoon, na paglingap sa bawat isa. Isa, O Diyos, ay siyang kaya. Sa mga estudyante, pag-ingatan mo sila sa kanilang mga pagpasok sa paaralan at bigyan mo sila ng mga karunungan. Pero mga karunungan na ito ay magagamit ko naman nila sa mga panahon darating upang sila ay maging sapat at makapagturo. O Lord, ang mga bata na ito ay ingatan mo po kasama ng kanilang mga magulang upang sila ay may paganda at kaluguran mo ang pamilya ng bawat isa at itatag mo na bilang mga pamilya ulahing pinagpala. Ang mga bata na narito, O Diyos, na nagsisikap din kasama ng kanilang mga magulang ay gawa patuloy na manahan upang kamtin nila ang isang pamamahala ng iyong kaharian. Maranasan namin ang kapamalahan ng iyong kaharian. Sa araw na iyon ay walang masamang ihiran. Ang lahat ng bagay ay magiging mabuti. Maging ang mga bunga ay magiging. Salamat po sa biyaya mo. Salamat sa lahat ng mga. Dakila ka sa iyong mga lingkod at sa iyong mga. Purihin ka, O Diyos. Inataas ka namin ng Diyos. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus.
mga manalangin sa Espiritu. Sa isang Diyos, ating kapagligtas at sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa panahonahang panahon, ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen.